Ang hold up sa isang pampaserong bus sa Muñoz, Quezon City na ikinasawi ng isang pasahero at ikinasugat ng dalawang iba pa masusi ng iniimbestigahan. Kabilang sa inaalam ay kung talagang miyembro ng PNP ang nagpakilalang pulis na nakabaril sa dalawang pasahero. Darito ang report ni Rafi Tima. Buhay pa nang isugod sa MCU Hospital sa Caloocan si Aljassy Camillan na nabaril sa likod habang hinuhold up ang sinasakyan niyang bus sa EDSA northbound malapit sa Muñoz. Pero ang nakabaril umano sa kanya, hindi ang mga hold-upper kundi isang nagpakilalang pulis na pasahero rin. Matapos lang ang kalahating oras, binawian din siya ng buhay. Nadaplisa naman ng bala sa balikat ang isa pang pasaherong si Evelyn Totanes. Ang isa pang pasahero na kinalalang si Rosan Cruz, ligtas din ang lagay matapos magtamo ng sugat sa ulo, dulot naman ng panalaksak umano ng mga hold-upper. Kwento ng isa sa mga pasahero ng Precious Grace Transport Bus, binabagtas daw nila ang kabahan ng EDSA northbound at malapit na sa Muñoz sa Quezon City nang mangyari ang insidente. Nagulat na lang daw sila nang makita ang dalawang medyo batang lalaking may hawak na patalim na tumatakbo palabas ng bus. Pero bago makababa, isang lalaki na nagpakilalang pulis ang tumayo, tangan daw ang isang baril. Dito na lang daw nila napagtanto, hinold up na pala ang kanilang bus. Pagpahinto na, nagulat na kami, naghabulan na. Tumakbo na yung dalang hold-upper. Dito pala yung pulis, paputok na kasi yung dalang hold-upper pababa na eh. Kaya pagputok, di tinamaan na yung matanda muna dito sa balikat. Yung lumusot na rito sa lalaki. Yung lalaki nakatulala na lang ganun eh. Bumalik pa raw sa bus ang nagpakilalang pulis matapos hindi abutan ng mga tumakbong hold-upper. Nagkusa pa nga raw itong itakbo ang pasaherong sinaksak ng mga hold-upper. Ang dalawa namang pasaherong kanyang umanong nabaril, itinakbo sa ospital ng iba pang nagmalasakit na pasahero. Tinangka naman daw ng konduktor ng bus na kunin ang pangalan ng nagpakilalang pulis. Tinatanong ko, sir, baka pwede makuha yung pangalan, sir, kaya ID niya, sir. Sabi niya sa akin, Richard Lopez lang ang pagkasabi niya. Wala siya sinabing rango? Pulis lang siya, yun ang sinabi niya sa akin. Sir, hindi ko rin may kasi may baril, sir, Ayon naman sa pulisya, iniimbestigahan na nila kung totoong alagad ng batas ang lalaking nakabaril sa dalawang pasahero. Bagamat hindi patiyak kung pulis ngang nakabaril sa mga pasahero ng Precious Grace Transport Bus, may paalala ang investigador sa kanyang mga kabaro. Siyempre, sa law enforcement, uunahin natin yung safety ng mga pasahero, no? Hindi dapat agad-agad nagpapaputok, no? Kung maraming ganun tatamaan na mga pasahero sa loob ng bus. Para sa unang balita, Rafi Tima, reporting. Senate President Juan Ponce Enrile at Senador Antonio Trillanes IV nakatakda po magpulong ngayong araw. Yan ay bilang paghahanda sa pagdalo ni Trillanes sa pagbukas ng sesyon ng Senado sa susunod na taon. Narito ang report ni Chino Trinidad. Ang pagdating ng ina ni Senador Trillanes IV sa bahay ng biyenan ng senador sa Antipolo City ang kumumpleto sa biglaang family reunion ng mga Trillanes. Bukod sa fruitcake na paborito raw ng anak na 7 taong nakulong, may baon ding simpleng wish si Ginang Feli Trillanes para sa senador. We'll always pray that everything will come out as what has people been expecting from him, Sabi ko, parang too much expectation. Magpupulong sina Trillanes at Senate President Juan Ponce Enrile. He presented to him the problem of the Senate that we are short of members because we have one vacancy. Senator Lacson is not here, and so Senator Trillanes is under confinement. So out of 24 senators, only 21 are working. And so we have many issues to consider that require a certain number of votes. And we needed the adequate number of senators to dispose some of these issues. At dahil ready na ngang magtrabaho sa Senado, excited na rin ang staff ni Trillanes. Taon-taon na raw naman daw nila inaayusan ang opisina ng senador. Pero ngayong Pasko, sa wakas ay posible na silang makapag-picture kasama siya. First time niyang mauupuan yung kanyang office kasi dami nagpapapicture dyan ng mga tao pag dumadalaw. Siya mismo hindi pa niya nauupuan yung office niya. Today, mauupuan niya na yung office niya pag dumating siya. May mensahe rin si Pangulong Noynoy Aquino na kasabay ni Trillanes na naupong senador noong 2007. May labas siya hindi niya naigawa ng 3 taon tungo sa pagpasayos po natin lipunan. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Kung noong una yung mga mali-maling detalye ang pinupuna,
Pinipintasan naman ngayon ang maling pagkakasulat ng mga scientific name ng mga hayop at halaman sa bagong perang papel. Tanggap naman ng BSP ang mga puna pero dapat din daw ituon ang atensyon sa pinaiting na security features sa bagong paper bills. Narito ang report ni Julius Segovia. Paradoxurus hermaphroditus philippinensis. Yan ang scientific name ng palm civet na matatagpuan sa Cordillera at siya ngayong tampok na imahe sa likod ng bagong 20 peso bill. Tanignatus lucionensis naman ang scientific name ng blue nape parrot na hindi na lang sa mga gubat ng Palawan at Mindoro matatagpuan, kundi pati na rin sa likod ng bagong 500 piso. Tama man daw ang mismong scientific name na inimprenta sa mga bagong perang papel ng Pilipinas. Ayon sa ilang biology expert, mali-mali naman umano ang pagkakasulat nito. Ayon kay Dr. Merab Chan, Chair ng Department of Biology sa Ateneo de Manila University, dahil nasa wikang Latin ang scientific names, may partikular na paraan daw ng pagsusulat nito. Karaniwan ay dapat italicized ang salita. Ang unang letra ng generic name o yung unang salita, naka-capital letter. Pero ang mga sumunod na salita, dapat ay maliliit na titik na lamang, maliban lang kung ito'y proper name gaya ng pangalan ng nakatuklas. Kung hindi naman ay italicized ang scientific name, dapat ito ay may salungguhit. Ang magiging problema dito is, baka sabihin ng mga estudyante, mali yung tinuturo namin. Magiging malaking issue siya kapag siyempre nakita ng mga yung taxonomists and other scientists sa buong mundo. Bukas naman daw ang BSP sa anumang puna at kritisismo. Pero sa ngayon, ituon daw sana muna ang atensyon sa mas pinaigting na security features ng bagong papel na pera. Pagmamalaki pa ng BSP, positibo raw ang naging tugon ng ilang international money experts sa bagong henerasyon ng pera ng Pilipinas. Katunayan, nasuplayan na nila ng bagong 20 peso bills ang ilang bangko. Pero ang BPI halimbawa, di pa raw magsisimula magpapalit nito sa mga kliyente. Actually, konti lang available dun sa bago, di ba? And so, meron pa nung mga old notes, okay, but are crisp pa, okay, newly printed. Siyempre, we'll have to use those. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Mga kapuso, narito naman ang schedule ng biyahe ng MRT at LRT ngayong holiday season. Sa bisperas ng Pasko, 5:30 a.m. magsisimula ang operasyon ng MRT. 8:30 p.m. ang huling biyahe mula North Avenue patungong Taft Avenue, habang 9 p.m. naman ang huling train departure pabalik. Sa araw naman ng Pasko, 7 a.m. aalis ang unang tren mula sa North Avenue at 7:30 a.m. naman ang unang biyahe mula Taft Avenue. Tatagal ang operasyon hanggang 10 p.m. Sa bisperas ng bagong taon, 5:30 a.m. mag-uumpisa ang biyahe sa MRT. 8:30 p.m. ang huling biyahe mula North Avenue at 9 p.m. naman pabalik. At sa araw ng bagong taon, 7 a.m. magsisimula ang biyahe mula North